Okay, good morning sa inyong lahat. At ngayon ay hayaan ko lang na mag-flow yung aking pagtuturo sa inyo dahil malapit na tayong matapos at medyo mahaba pa yung ating kailangang tapusin. Kaya okay lang siguro kahit susobra ng konti kada lesson. Sabi ni Sir Angelo kanina ay mga 3 videos pa. Yung natitira pang aking tuturo sa inyo ay 20 lessons pa, kaya baka gawin kong 4 at saka sa isang lesson ay sa isang oras ay 5 lessons at maaaring susobra ito sa isang oras. So ngayon ang ating tatalakayin ay tungkol sa overcoming envy, victory in affliction, conquering condemnation, overcoming loneliness, saka building self-esteem. So, maaaring iba dito ay bibilisan ko. At kung meron mang importante ay yun na lang yung aking medyo babagalan. Pero karamihan dito ay bibilisan ko. Kaya dapat kumbaga fasten your seatbelt para makahabol kayo, makasabay kayo. All of us have had to cope with feelings of jealousy or envy. In fact, it is common to hear someone say, "Oh, I am so jealous of her." A statement like this usually indicates a harmless level of feeling. Too often, though, envy or jealousy is a serious matter, and usually when it is, the person involved doesn't talk about it. They become consumed with intense feelings that seriously affect the way they think and feel about the person who they are jealous of. Okay, what is envy? So, sa Tagalog ay inggit. Envy is a feeling of jealousy and resentment, inggit o sama ng loob, that arises when we become aware that another person is enjoying an advantage or blessing that we wish was ours. So naiinggit tayo kapag yung isang bagay na ninanais natin ay ini-enjoy na ng iba. Nasa kanila yung bagay na yon. At hindi ba natin ito na-enjoy? So maaari tayong mainggit sa kanila, mga bagay na pinupuri sa kanila pero wala sa atin yung bagay na yon. Then nag-start yung pagkainggit. Envy can be experienced in different degrees of intensity. It is usually felt more acutely toward people that are closer to us. Yung inggit pala na ito ay mas nararamdaman natin sa mga taong malapit sa atin. We rarely feel intense envy when hearing of someone's good fortune that we don't know. There is great potential for envy in relation to those people we feel a competition with. Maging doon sa mga feeling natin nakikipagkompetensya sila sa atin or nakikipagkompetensya tayo sa kanila. Kapag yung mga tao na ito ay medyo umaangat sila kaysa sa atin, napupuri sila kaysa sa atin, then pwede tayong mainggit sa mga bagay na ito. So, dito sa Proverbs 27 verse 4, once envy takes root in our heart, it becomes very destructive. Once envy takes root in our heart, it becomes very destructive. Proverbs 27:4 says, "Wrath is cruel and anger is outrageous. But who is able to stand before envy?" What is its source? Hanapin natin yung source ng envy. Galatians 5:21 identifies envyings as one of the works of the flesh. This emotion rises from our old sin nature. Yung pinanggagalingan ng inggit na ito ay nanggagaling doon sa ating lumang pagkatao na wala na sa atin dapat yon. Or wala na sa atin yon pero nagre-resurrect. Kasi ito ay na-crucified with Christ. Nung si Kristo ay namatay, kasama nang namatay yung ating lumang pagkatao, pero hinahayaan natin kasi mag-resurrect.
So, ito ang pinanggagalingan ng pagkainggit doon sa ating dating pagkatao. At kung hindi tayo maingat ay mabibigyan natin ito ng pagkakataong muling bumangon sa ating sarili. The tendency of the old nature is to put me first. Yan kasi ang lagi nasa isip ng old nature natin, yung tayo lagi. Tayo yung nauuna, tayo yung napapansin, tayo ang mas umaangat, tayo yung mas nabibless, tayo yung mas maganda, tayo yung mas mayaman, tayo yung mas matalino. Yung kasi yung nais lagi ng ating old nature. Envy demonstrates the exact opposite of this. We want the best for ourselves and actually begin desiring the worst for the one that we envy. Yun ang delikado, no? Basahin ko muna to. Romans 12:10 teaches that we should be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Then, ulitin ko yung binasa ko kanina. Every envy demonstrates the exact opposite of this. We want the best for ourselves and actually begin desiring the worst for the one that we envy. Envious thoughts run contrary to the mind and will of God. Kalahin mo pag nainggit ka sa isang tao, gugustuhin mo na siya or ninanais mo or para bang pinapangarap mo na siya ay mabaliktad yung kanyang kalagayan. Na siya ay malasin sa buhay. Na siya ay masumpa sa buhay. Ganun ang ninanais ng isang taong matindi na yung kanyang pagkainggit sa kanyang kapwa. What does envy do? Number one, envy hurts you. So, kailangan mo ma-realize yun. Na ang pagkainggit, sinasaktan niya ang sarili mo. Ikaw na naiinggit, sinasaktan mo ang sarili mo. By the way, bago ko ipagpatuloy, yung 5 na ito na ating tinatalakay, madalas yung mga magpapakounsel sa inyo, ito yung kanilang kalagayan. So, ito yung tinatopic natin. Nang sa ganun, pag tayo ay magka-counsel na, alam natin kung paano i-handle ang bawat sitwasyon ng mga taong nagpapakounsel sa atin. Okay? Kasi lahat ng mga ito, pag hindi naayos, yan ang pinagmumulan ng problema nila. Yan ang dahilan kung bakit nandun sila sa kalagayan nilang hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Job 5 verse 2, envy slays the simple. O kahit gaano ka kasimple, no, kapag once na pumasok yung pagkainggit sa'yo, yung inggit na ito, siyang papatay sa'yo. So, sinasaktan mo lang yung sarili mo. Our jealousy of others works to destroy us in several ways. Number one, envy produces self-centeredness. Once na ikaw ay nainggit, ito ang dahilan kung bakit nagiging mas makasarili ka, mas nabibigyan mo ng attention yung sarili mo kaysa doon sa kinaiinggitan mo. Okay, so envy produces self-centeredness. Though the object of our envy is someone else, it produces a total absorption with ourselves. Self-centeredness always brings unhappiness and inner turmoil. Though through it, we lose objectivity and our ability to reason fairly. The scriptures teach that a sound heart is the life of the flesh, but envy, the rottenness of the bones. Proverbs 14:30. So, hindi na nagiging tama yung judgment mo, yung kung paano mo hatulan ng isang bagay, kung paano ka mag-reason, kung paano ka sumagot sa mga sitwasyon o sagot sa mga, yung hindi na tama yung argument mo kasi nangingibabaw yung inggit mo sa isang tao. Kaya lahat na lang siya ang mali na nakikita mo. Lahat na lang ay ikaw ang tama. At kaya siya angat sa'yo kasi mas napapaboran siya, kumbaga. Sa isip mo, siya napapaboran. Hindi mo nakikita yung ginagawa para sa'yo. Ang nakikita mo, yung ginagawa para sa kanya. Kasi naiinggit ka nga sa kanya. Kaya hindi mo na nakikita yung big picture. Ang nakikita mo lang yung mga pieces of the events na nangyayari na pabor sa iniisip mong pagiging makasarili.
na ikaw dapat yung mas nauna, ikaw dapat yung inuuna, ikaw dapat yung pinapansin, ikaw dapat yung inaasikaso, ikaw dapat yung binibless. Yan. Envy, so number 1, envy produces self-centeredness. Number 2, envy will progress to other stages like self-pity, anger, bitterness, and even depression. So may mga taong depressed, nagsimula sa pagkainggit. Dahil ito ay nagpa-progress sa ibang stages. Pag ang inggit hindi nahandalan, then magsi-self-pity ka. Yung gusto mo, ikaw ay nag-iisa lagi, tapos kinakawawa mo yung sarili mo. Pity party, kumbaga. Gusto mo mapag-isa ka para isipin na kawawa ka. Wala namang kumakawawa sa'yo. Kinakawawa mo ang sarili mo. Kasi doon na uwi yung pagkainggit mo. Anger. Galit na galit ka. Hindi mo alam kung bakit ka galit minsan. Basta ramdam mo galit ka. At konting trouble lang, yung anger na ito ay lumalabas agad. Parang para kang bula. Hindi mo mahawak-hawakan dahil puputok. Para kang sa damo, para kang makahiya. Pag nahawakan mo yung dahon, ay tumitiklop ka agad. Ganun yung ganun yung pagkatao mo. Hindi ka mahawak-hawakan, hindi mabanggit-banggit yung pangalan mo, hindi ka masama-sama sa mga jokes, hindi ayaw mong pabanggit yung hindi ayaw mong paisama yung pangalan mo o mga ginagawa mo sa mga bagay na parang ikaw lang yung parang nasi-single out ka. Ayaw mo ng mga ganon. Dahil pag ginawa sa'yo yon, galit ka. Sumasabog ka agad yung galit mo. Kaya minsan, ginagawang expression sa'yo, pag ikaw ay, pagka lumabas yung galit mo, dahil nga nagsimula yung sa pagkainggit, then ikaw ay binibiro tuloy ng mga tao, minsan hindi na pinaparinig sa'yo, parang sabi nila, ayun, may dalaw. Ay, naabutan ng dalaw. Ganun tuloy yung sinasabi sa atin. The psalmist writes, "But as for me, my feet were almost gone, my steps had well nigh sleep, for I was envious at the foolish." Psalms 73 verse 2 and 3. In this psalm, this man had allowed envy and self-pity to bring him to the brink of rebellion against God. Kalahin mo sa kanyang pagkainggit ay napunta siya sa stage kung saan ay nagre-rebel din na siya sa Diyos. Sa sobrang pagkainggit niya, kinainggitan niya yung mga foolish, yung mga mangmang. Kinainggitan niya siguro dahil sa nakikita niyang mas masaya sila kaysa sa kanya. Nakikita niyang mas may mga bagay na ini-enjoy nila, siya hindi niya ma-enjoy. So, dahil sa kanyang pagkainggit, dinami na niya ang Diyos. At madalas ganoon, yung mga taong inggitero, yung mga taong nilamon na ng inggit, galit sila sa Diyos tuloy. Nadadamay tuloy yung relationship nila sa Diyos. Number 3, envy will destroy our relationship with God. Kababanggit lang natin. We become angry that God has blessed someone else instead of ourselves. We feel that He has passed over us and our desires. We begin to complain and murmur about our station in life or situation in life. This attitude poisons our relationship with God. So, envy hurts you. Sa mga sinabi natin dito, envy produces self-centeredness, envy will progress to other stages, envy will destroy our relationship with God. Kaya talagang sasaktan mo yung sarili mo pag ganyan mga nangyari. Second, envy hurts others. The Bible teaches, "For where envying and strife is, there is confusion and every evil work." James 3:16. Envy is a dangerous passion that can cause us to strike out and hurt the person we are envious of. Kaya
Dahil sa sobrang pagkainggit mo sa kanya, parinig ka ng parinig, at minsan pag hindi mo na makontrol yung, yung inggit na ito, ay maari mo siyang pagplanuhan gawa ng mali o ipagawa sa iba pero ikaw ang mastermind. So, envy hurts others. Envy leads to strife. Ng strife, yung labanan o bangayan. Ang pagkainggit ay mauuwi ito sa away. Mauuwi ito sa pakikipaglaban o pakikipagbangayan. James 3:10, but if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. So, bitter envying and strife, magkasama siya. Bitter envying and strife, mapait na pagkainggit at away magkasama. Envy and strife go hand in hand. We usually will not admit to others or even ourselves that we are envious. Instead, we lie against the truth. We find other reasons that will justify our ill feelings toward the person. When this happens, the result is confusion and strife. Sa mga kilala kong may inggit, hindi nila inaamin na iinggit sila. Yung mga nagsasabing naiinggit ako only an expression, sa totoo lang hindi sila naiinggit. Hinahangaan lang nila yung isang tao at tanggap naman nila na wala sa kanila yon. Mayroon lang silang desire na sana nandoon din sa kanila pero hindi sila naiinggit. Pero yung mga hindi umaamin, naku, sila pala yung may mapait at malalim ng pagkainggit. So, ang mga taong naiinggit, hindi yan umaamin. Ayaw nilang umamin. At dahil dito, nakukonfuse sila. At dahil dito, mauuwi na sa pakikipag-away. Kasi ayaw nilang aminin, tapos pinipilit mong aminin nila na naiinggit sila. Lalo kung ang nagsabi sa'yo na naiinggit ka sa akin, sabi niya, yung nagsabi sa'yo ay yung kinaiinggitan mo, naku, galit na galit ka kasi hindi mo matanggap na alam niya naiinggit ka sa kanya. At ayaw mo malaman ng ibang tao na naiinggit ka. Ang pagkainggit ay marunong magtago. At may mga hindi mahalata, pero sa outcome ng kanilang buhay, yung outcome, the way they think, outcome ng kung paano sila magsalita, ay lumalabas ang pagkainggit. Pilit nilang itinatago, pero hindi nila maitatago kasi sa pamamagitan ng kung paano sila magsalita, kumilos at kung paano nila i-treat ang kanilang kapwa, naaamoy mong may inggit sila. Okay? Envy leads to slander, to speak evil of no man. Titus 3:2. The Bible teacher Bill Gothard defines slander as speaking the truth with a decision to hurt. Pag sinabing envy leads to slander, ibig sabihin ay nagsalita ka na may planong saktan yung isang tao, yung kapwa mo. Subukan nyo na yon. Nagsalita ka, hindi lang basta nagsalita, pero kundi may plano kang saktan yung isang tao. Yung gusto mong naririnig niya, dahil alam mong pag narinig niya, masasaktan siya. Kaya kagalit pag hindi siya nasaktan niya. Pag dined, makagalit ka. Kapag pinlano mong saktan ang isang tao sa pamamagitan ng pagsasalita, yan ay slander. At envy leads to slander. Envy leads to cruelty. And his brethren envied him and sold Joseph to the Ishmaelites for 20 pieces of silver. Genesis 37, verse 11 and verse 28. Joseph was Jacob's favorite son. His brethren were jealous and developed a hatred for him. Joseph received a dream from God and recited it to his family. The implications were that they would be subservient to him. This infuriated his brethren all the more. They finally sold him into slavery to a band of Ishmaelites.
Every envy may cause us to behave in a very cruel way. We may even devise plots whereby we can hurt the one we envy. Whatever the outworkings, envy will always put a yoke of bondage on the object of its cruelty. Ayan, at sa mga palabas, lalo sa mga teleserye ng Pilipino, makikita nyo ang outcome ng envy ng mga tao, yung pagkainggit ng mga tao, kasi maraming Pilipino inggitero-inggitera. At minsan dahil sa ipinapakita ng mga palabas, ipinapakita ng social media, na kapag sila ay pinagpala, ay yung kanilang actions ay para bang nagpapainggit nga. Commercials. Ganun din. Kaya, yun, marami Pilipino ay inggitero at inggitera. Parang naging culture na natin yun. Envy leads to rebellion. They envied Moses also in the camp, and Aaron, the saint of the Lord. Psalms 106 verse 16. Envy can lead us to rebellion against those in positions of spiritual oversight. Okay. Pag ikaw ay nainggit doon sa iyong boss mo, halimbawa, doon sa mga kasama mo sa trabaho na mas naunang na-promote kaysa sa iyo, samantalang matagal ka na doon, pwede kang mainggit sa kanila, then maaring hindi ka magpasakop sa kanilang authority. Maaring hindi ka mag-submit sa kanilang authority. Yung hindi pagpapasubmit ay maaring dala ng inggit. Bakit di mo kaya magpasubmit sa kanya? Bakit di mo kaya sumunod sa kanya? Inggit ka ba? Yeah. Envy leads to murder. Nako, pag hindi mo napigilan yung inggit na yan, pwede kang magplanong pumatay kung sino man yung kinainggitan mo. Matthew 27:18, for he knew that for envy they had delivered him. The destructive nature of envy reached its peak when it motivated the religious leaders of Israel to seek Christ's death. Nangyari sa mga religious leaders noon sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga sila nagkaisa para hanapan o pahanapan ng kasalanan si Kristo. What does the Bible say? Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. So, ang Biblia mismo nagsabi, alisin ang pagkainggit. Ibig sabihin, hindi ito healthy. Ang Bible o ang ating Panginoon, hindi siya magsasabi ng isang bagay na alisin mo kung isang bagay na ito ay hindi nakakasira sa atin. Alam niya nakakasira ito sa atin, kaya niya tayo sinabihan na alisin mo yung bagay na ito na nakakasira sa iyo. Ano yun? Yung pagkainggit. The Christian is commanded to get rid of all envy in his life. It is a work of the flesh and will poison both the life of the individual and the life of the church. We are told in Galatians 5:26 not to be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another. The believer is to be perfected in the love of God, and this love envies not. 1 Corinthians 13:4. Victory over envy is your responsibility. You can rid yourself of this destructive passion. On the following pages, tinan natin. Dito yung mga number 1 na dapat mong gawin para so that you can rid yourself with envy. Number 1 is you need to repent. Kapag magbuli-buli ka sa sarili mo, yung ba ng mga naging actions mo nakaraan, sigurado ka bang hindi ito actions of envy or actions motivated by envy? Sigurado ka ba na yung mga sinabi mo, yung mga ginawa mo sa kapwa mo ay hindi ito dahil sa pagkainggit mo sa kanila? Ngayon, kung sa pag-evaluate mo sa sarili mo ay naramdaman mo ang inggit, o baka hindi mo naramdaman pero alam mo sa sarili mo dahil sa meron siyang tinatamasa na meron kang nararamdaman sa loob-loob mo na dapat ikaw yun. Bakit siya? Bakit siya pa? Hindi ako. Kung meron kang naramdaman ganun, meron kang inggit and you need to repent. Dahil nag-give in ka sa work of the flesh at yan ay walang pagkakaiba sa mga iba pang works of the flesh.
So, pagka nag-give in tayo sa work of the flesh ay nagkakasala tayo, so you need to repent. Kailangan mong ihingi ng tawad sa Diyos yung pagkainggit mo. Maging yung mga dati mong pagkainggit na sa akala mo ngayon ay na-overcome mo na, kailangan mo pa rin ihingi ito ng tawad sa Lord. Kung maalala mo pa, yung first time mo na nakaramdam ng inggit at galit na galit ka, kung maalala mo pa, hindi mo pa nahihingi ng tawad, then you need to repent. Nung ikaw ay Christian na, nainggit ka pa, you need to repent. Number 2, 1 John 1:9, we confess our sins. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, kailangan mong tingnan ang envy na talagang ito ay kasalanan. Envy is a sin. Okay? So, kailangan mo na tanggapin yon, tignan at tanggapin na ang envy ay kasalanan. As soon as you become conscious of envy in your heart, identify it and confess it to God. Be specific. Define exactly what it is and who it involves. Ask God to forgive you and to cleanse your mind from those thoughts associated with it. Determine to resist any further feelings of envy should they come back. Kaya lahat ng mga kaisipang inisip mo na naayon sa iyong pagkainggit, kailangan mong ihingi ng tawad ito at syempre magdesisyon ka na sa tuwing aatake o sa tuwing babalik yung mga feelings na naiinggit ka, kailangan mo itong i-resist. So repent. Number 2 is rejoice. You need to rejoice. Romans 12:15, rejoice with them that do rejoice. Ibig sabihin, yung dating kinaiinggitan mo, na kapag meron siyang tinatamasa na pagpapala, kailangan mong makisaya. Mahirap makisaya sa mga masaya ang isang tao na mayroong inggit sa kanyang puso. Mas madali siyang makilungkot sa mga nalulungkot. Mas madali siyang makiramay sa mga may pinagdadaanan kaysa makisaya sa mga nagsasaya. Yan ang tao, yan ang karakteristik ng isang taong may inggit. Kapag hindi mo kaya makisaya sa mga taong pinagpapala, ang dilan kasi naiinggit ka. Ako, yan ay napakalaking hamon sa atin. Sa iyo bilang Kristiyano, sa atin bilang mga Kristiyano. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat naiinggit. Kahit sino pa yung taong mas angat sa atin, ipagpasalamat natin, magpuri tayo sa Lord pagka pinagpapala sila. At kung sila yung nag-report sa atin na sila yung masaya, makisaya tayo sa kanila. Pag may lumapit sa iyo at nagkikwento siya ng mga kasiyahang nararamdaman niya dahil binulas siya ng Lord at hindi mo kaya makisaya sa kanyang kasiyahan, naiinggit ka sa kanya sa totoo lang. And that is sin. You need to repent and then learn to rejoice with those who are rejoicing. Pangatlo, reconcile. Mas maganda kapag inamin mo na lang sa kanya na dati kang nainggit sa kanya pero ngayon hindi ka na nainggit sa kanya. Pakita mo sa kanya masaya ka. Pero huwag kang plastic ha. Kasi may mga plastic din. Therefore, if you're offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to your brother. Ngayon, hindi ka ba nagtataka kung bakit minsan hindi mo nararamdaman ang presensya ng Lord kapag ikaw ay nagpipray? Baka kailangan mong i-check yung sarili mo sa verse na ito. Kasi pag meron kang dinaramdam, o meron isang taong alam mong meron kang something against him or against her, ang instruction kasi ng ating Panginoon, iwanan mo muna yung gift mo. O kung wala kang dalang gift, yung praise and worship mo. Isang tabi mo muna. Kasi may dahilan kung bakit hindi natatanggap yung praise and worship mo at thanksgiving mo. Dahil meron kang ayaw pakawalan na nandyan sa iyong damdamin. Yung inggit mo na nauwi na sa galit at hinanakit sa kapwa mo.
Ayan, kung gusto mong tanggapin ng Lord yung thanksgiving, praises, and worship mo, gusto mong tanggapin ng Lord yan, then makipag-reconcile ka doon sa taong yan. Kung kanino ka nainggit, kung kanino ka nagalit, kailangan mo muna makipag-reconcile sa Kanya. Kung gusto mo na yung pasasalamat mo, papuri mo at pagsamba mo, alay mo, ay tanggapin ng Diyos. Kahit gaano kaganda, kahit gaano kalalim mula sa kaibuturan ng puso mo yung alay mo sa Diyos, hindi niya pwedeng tanggapin yun hanggat hindi mo ginagawa yung pinapagawa niya. Makipag-reconcile ka muna. Kaya para wala kang problema, every time na ikaw ay dudulog sa Kanya, wag ka na lang mainggit. Makisaya ka na lang. O, pag ikaw ay sumaya, natulungan mo pa yung sarili mo para bumata. Natulungan mo pa yung sarili mo para lumakas. Because the joy of the Lord is our strength. A merry heart doeth good like a medicine. And then, so, repent, rejoice, reconcile, accept your circumstances. Ito ang pinaka-the best na dapat mong gawin. Pagkatapos mong mag-repent, pagkatapos mong matutunang makisaya sa mga pagpapala ng ibang tao, at pagkatapos mong makipag-reconcile sa kanila, you need to accept your circumstances. 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Kapag tinanggap mo ang kalagayan mo, halimbawa, sabihin natin financially, okay, bakit ka naiinggit sa iba? Kasi mas stable sila financially. Mas angat, mas malaki yung income nila. Mas maganda yung trabaho nila. Mas maganda yung kanilang bahay. Mas maganda yung kanilang sasakyan. Mas marami silang ari-arian. Mas marami silang income. So, nainggit ka sa mga ganung bagay. But you repent. And then you are now rejoicing for the blessing na kanilang tinatamasa. And then nakipag-reconcile ka sa kanila. And then you need to accept your situation, your circumstances. Accept kung ano yung level mo. Tanggapin mo lahat ng mga bagay na may kinalaman doon sa kinaiingitan mo sa ibang tao. Kung naiinggit ka sa ibang tao dahil mas maganda sila, mas gwapo sila kaysa sa'yo, then accept mo ngayon na mas gwapo sila kaysa sa'yo. Then accept mo kung ano yung itsura mo. Naiinggit ka dahil maputi sila, ikaw maitim, begin to accept kung anong kulay mo. Tanggapin mo kung ano yung pagkakagawa sa'yo ng Panginoon. Tanggapin mo kung ano yung kalagayan mo sa buhay. Kasi pagka ginawa mo yan, dudulog ka sa Diyos at sasabihin mo sa Kanya, Lord, wala pa akong ibang hinahanap dahil satisfied ako sa kung paano mo ako ginawa. At sa kung saan ako naroon ngayon, satisfied ako. At mula dito ako'y magpupuri sa'yo. Mula dito ako'y sasamba sa'yo. Mula dito ako'y maglilingkod sa'yo. Mula sa kalagayan kong ito, mamaling ko ang aking kapwa, mamaling ko ang aking sarili. Nagpapakumbaba ka sa ganong klaseng pagdulog sa Panginoon, and then nangako siya, itataas ka niya sa takdang panahon. Alam niyo, ito ay makwentuhan ko lang kayo. Nung ako ay hindi pa nagtuturo sa Bible school, sa secular, sa college, nung ako ay hindi pa nagtuturo, hindi ko naman hinahayaan na makapasok yung inferiority complex. No? Wala akong inferiority complex, pero nandun lagi yung temptation. Pumapasok lagi sa akin na, bakit kasi wala akong pinag-aralan? Dahil matagal na ako sa public speaking, matagal na ako sa preaching, ay high school graduate lang ako. Kaya sa mga members namin na professional, tapos yung dating talaga nila professional, tapos pagkarap ko sila, although hindi ko hinayaan pumasok sa akin yung feeling na ako'y na-inferior, yung isip ko nandoon yun. Nandoon na mas mataas yung aral nila kaysa sa akin. So ganun lagi, kahit saan ako magpunta, parang nandoon yung isip lagi na kailangan ma-feel mo na mababa ka kaysa sa kanila. Ngayon, ayaw ko naman na iangat yung aking sarili, pero nandun yung isip na yun. Na parang, at minsan sa mga actions nila, parang ma-feel mo tuloy na mas mababa ka talaga kaysa sa kanila. Kasi gusto nilang iparamdam sa'yo yung kanilang narating. Gusto nilang ipaalam sa'yo at gusto nilang malaman mula sa'yo na re-respeto mo yung kanilang mga narating sa buhay. So, laging nandoon yon, yung isip na yon.
pero hindi ako nagpatinag. At never akong nainggit sa kahit sino mang may pinag-aralan. Never kong tinignan ang aking sarili na na mababa yung aking value sa kanila dahil sa wala akong pinag-aralan, sila mayroon. Hindi ko ibinaba yung value ng aking pagkatao. At naging masaya ako sa kalagayan ng aking buhay. Naging masaya ako sa sitwasyon na yon. Naging masaya ako na ako'y high school graduate lamang. So, tinanong yung nangyari, ako'y itinaas ng Lord. Paano nangyari yun? Siyempre, yun ay nasa kanyang salita. Magpakumbaba ka at hindi ka makakapagpakumbaba kung hindi mo tanggap yung kalagayan mo sa buhay. Itinaas ng Lord yung aking buhay. Then yung mga tao na dati ipinapakita nila na mayroon sila talagang pinag-aralan na mas mataas yung pinag-aralan nila kaysa sa akin. Then ngayon, nung nalaman nila na ako'y nagtuturo na meron na akong degree, and then graduate na ako sa aking 2 master's degree, makita mo sa kanilang chat sa'yo ngayon, sa akin, yung chat nila sa akin ngayon ay nandun talaga yung nagpapakumbaba na sila tuloy. Hindi na sila katulad ng dati. So, wag mong ibaba yung turing mo sa sarili mo. Magpakumbaba ka sa Diyos, pero wag mong ibaba yung turing mo sa sarili mo. Tanggapin mo yan kung nasaan ka ngayon at magpakasaya ka sa kung ano yung level ng buhay mo ngayon. Magpasalamat ka sa Diyos ng may kagalakan sa kung saan ka naroroon ngayon. Never mong itaas ang sarili mo. Never mong gagawin yon na itataas mo ang sarili mo kaysa sa mga iba. Just ipagpatuloy mo lang maging humble. Ipagpatuloy mo lang maging mapagpakumbaba. Na may mababang kalooban na, kasi may nagpapakumbaba pero hindi mababa ang kalooban. Nagpapakumbaba kasi wala lang talaga siya magawa. Mababa siya talaga kumpara doon sa narating ng iba. So hindi lang pagpapakumbaba, kundi talagang mababa ang iyong kalooban. Hindi mo nilalampasan yung tingin mo sa sarili mo ng mas higit pa sa kung sino ka dapat. Huwag masyadong mataas yung tingin mo sa sarili mo. Huwag mo lampasan yung kung sino ka. Okay, babalik ko, basta't maging masaya ka sa kung nasaan ka ngayon. Maging masaya ka kung anong level ng finances mo ngayon. Maging masaya ka kung anong level ng health mo ngayon. Kung ano yung talino mo ngayon, wag mong piliting maging mas matalino ka kaysa doon sa mga kakompetensya mo. No? Wag mong piliting abutin at lampasan yung mga iba, basta magpatuloy ka lang sa pagpapakumbaba. Mag-enjoy kang mag-worship sa Lord sa anumang kalagayan ng buhay mo. Ang Diyos, itataas ka niya. Next na gagawin mo, so, repent, rejoice, reconcile, accept your circumstances. Last, ito, ang gagawin mo kapag mayroon kang inggit, hindi. Ito ang gagawin mo kapag nanggaling ka sa inggit. You need to develop your skills. Alam nyo, kahit sino ka, kahit sabihin mong marami nagsabi sa iyo na bobo ka, mangmang ka, at parang natanggap mo na yun, mangmang ka, bobo ka. Alam nyo, kung talagang i-evaluate nyo yung sarili nyo, madidiscover ninyo na meron kayong mga natatagong skills. Madidiscover nyo yung sarili ninyo na may mga bagay kayong natatagong talento. Ngayon, yung mga talento na ito, yung mga skills na ito, kailangan mo siyang i-polish. Kailangan mo siyang i-cultivate, i-develop ng dire-diretso lang. Huwag kang huminto. Kasi ganun yung ginawa ko. High school graduate ako, pero alam ko mayroon akong skill. May skills ako sa pagpipreach at pagtuturo. At the same time, siyempre, anointing ng Lord sa akin yon. Alam ko may skills ako. Lalo nung may mga times na sinabi ng father ko noon, nung buhay pa siya, na gusto niya maging teacher ako, gusto niya maging ganito, ganyan, na nagsasalita sa harapan ng mga tao. Nung mga sinasabi na sa akin, kasi ganun siya, no? Ganun siya, magaling siyang teacher, magaling siyang orator, at siguro gusto niya may makamana sa kanya, no? Pero iba yung galing niya, no? Ako, saludo ako dahil iba yung galing niya pagsusulat at pagsasalita, talagang matindi. Dahil sa time na yun, wala pang Google.
eh siya parang Google na siya noon. So, pero sa mga sinasabi niyang yun sa akin noon, ay yung yung aking ramdam sa aking sarili na meron akong skill sa pagtuturo sa pagpipreach, mas lalo siyang na-enhance. So, dinevelop ko ng dinevelop to, kinultivate ko ng kinultivate, practice ng practice, lahat ng pagkakataon, pag may nag-invite sa akin, kahit hindi ko kaya, sige, pumupunta ako doon sa tulong ng Panginoon. Kahit ako yung pinakabata sa lahat ng lineup ng speakers, lahat sila puro senior citizen, ako lang yung bata na magpipreach o mag-lecture. Sige, wala akong pinapalampas. Itinuturing kong training ground ko yon. So ano nangyayari? Eh, siyempre nakita ng mga tao yung skills na ito hanggang sa sila na mismo mag-offer sa akin. Baka gusto nyo magturo sa ganito. Baka po gusto nyo ituro yung subject na ito. Hindi ako nagpipresenta kung anong subject ang ituturo ko. Sila nagsasabi sa akin, baka gusto nyo ituro yung ganito. Baka gusto nyo ituro yung ganyan. Alam ko, tanggap lang ng tanggap. Si Ma'am Jubel, yung isa sa mga member namin na nagtuturo sa Ordineta City University. Sinabi sa kanya doon sa school na naghahanap sila ng instructor na major sa human resource management, at nirekomenda niya ako. So, yung mga ganito na favor darating yung mga ganitong favor kapag yung skills mo na polish. Palagay nyo, pag naghanap sila ng instructor doon at hindi na polish yung aking skills, palagay nyo may magre-recommenda sa akin. Wala, di ba? Ngayon, pag yung skills mo ay dinevelop mo, then ikaw ay itataas ng Lord sa area na yon, o hindi ka na maiinggit kasi tinaas ka ng Lord. Paano kanya itinaas? Ginamit niya yung skills na ibinigay niya sa'yo na binigyan mo ng time para ito ay i-develop. Matthew 25:23, His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Naging tapat siya sa kaunti. Di itinaas siya sa medyo mas mataas. Okay, iwanan ko. Bago ko iwanan, basahin ko muna ito. The outworkings of envy are never good. If we will deal with envy with the harshness and honesty that it deserves, we will be delivered from it. A victory over envy will increase our capacity to love others. Ulitin ko, a victory over envy will increase our capacity to love others. We must turn envy into a genuine appreciation for the gifts and talents of others. We must also learn to respect God's gift to bless whoever or wherever He chooses. All of this is part of the highest privilege of being conformed to the image of Christ. Okay, next, na tayo sa victory in affliction. Everyone experiences affliction, but it is a confusing subject for many, especially for Christians who soon discover that it is a common occurrence in their lives. Okay, what is affliction? Affliction is a broad term which includes many forms of adversity such as trials, tribulations, persecution, mental and emotional stress, and even physical suffering. Ito yung mga afflictions na kapag ang isang Kristiyano ay hindi siya prepared, hindi siya informed na ito ay part of our Christian life, at kahit hindi tayo Christian, may mga nakakaranas ng ganito, parte ng buhay, kumbaga, kapag hindi siya informed na ito ay parte ng buhay, then magtataka siya, bakit niya nararanasan yung ganoon? Nagugulan siya tuloy.
The Bible, the Bible's word for affliction traces its original meaning back to an Assyrian form of torture. The Assyrians were a nation during the Old Testament period who were continual enemies with Israel. They were fond of torturing some of their prisoners by staking them to the ground and slowly piling rocks on them until they were crushed to death under the weight of the stones. The Greeks adopted the meaning of this form of torture into their language. The word affliction came to mean the pressure and stress of unfavorable circumstances which befall a person's life. This same word is translated tribulation, persecution, troubled, burdened, and pressed in every passages. For example, 1 Corinthians 1:8 or 2 Corinthians 1:8. Sabi ni Paul, we were burdened beyond measure. 2 Corinthians 4:8, we are hard pressed on every side. 1 Corinthians 7:4 or 2 Corinthians 7:4. I am exceedingly joyful in all our tribulation. As we can see, affliction includes many forms of adversity. The problem with affliction, many Christians do not understand why afflictions still exist in their new life. Some are deep troubled and confused often. This is due to the mistaken belief that Christianity somehow guarantees us immunity from pressures and problems, trials, and tribulations. Akala po natin kasi pag tayo Kristiyano na immune na tayo sa mga affliction, sa mga pagsubok, sa mga persecution, sa mga problema sa buhay. Akala natin hindi na tayo makakaranas ng mga ganon. Akala natin bed of roses yung Christianity. Hindi po. Christian ka man o hindi, ang pagsubok dumarating. Ang pagkakaiba, pag Christian ka at mayroon kang matibay na pundasyon, hindi ka mauuga, hindi ka matitinag, hindi ka masisira ng pagsubok. Ang daming tao nasisira ng pagsubok. Ang daming tao nasisira ng persecution. Ang daming Kristiyano tumatalikod sa pananampalataya because of persecution, because of criticism. Hindi nila alam i-handle yung testings, trials, and tribulations. Kaya nasisirang maraming tao. What do these scriptures say? Peter cautioned us not to view the sudden appearance of trials as an unusual event in the believer's life. 1 Peter 4:12, do not think it strange concerning the fiery trial. So ito sabi ni Apostle Peter, huwag daw tayo magtaka sa mga dumarating na pagsubok sa atin. Pero bakit tinan mo mga Kristiyano ngayon, pag sila sinusubok, kapag dumarating ang problema, nagtataka sila, bakit nila nararanasan yon? Hindi ganun ang sinabi ng Biblia kung paano tayo mag-respond sa trials. Apostle Paul, Acts 14:22, sabi niya, we must through many tribulations enter the kingdom of God. So kasama talaga natin itong tribulation. 1 Thessalonians 3, verse 3 and 4, that we should suffer tribulation. Ito yung mga author ng Bible na paborito ninyo. Sila mismo nagsabi, huwag tayong magtaka. Pag tayo nasa kingdom of God, sabi niya, talagang kasama yung tribulation. Si Jesus Christ mismo, John 16:33, in the world, you will have tribulation. Si Jesus Christ mismo nagsabi, in this world, you will have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Who suffers from affliction? Of course, everyone. Everyone. Kasama ba ako doon? Oo, syempre. Kung susukatin natin yung problema ko ngayon, baka magtaka kayo, ganun palang problema ko. Baka wala pang dumadaan sa inyo sa ganitong pagsubok na aking pinagdadaanan. Pero ito yung napapansin niya sa akin kasi ginagawa ko yung sinabi ng Panginoon, John 16:33. In this world you will have tribulation, but be of good cheer. Gagayahin ko daw yung mga good cheer. Kung alam niyo yung ginagawa ng mga yung mga cheering squad, anong ginagawa nila? Paano mag-perform ang mga cheerers na ito kapag ang team nila natatalo? Alam niyo, kapag ang team nila natatalo,
Sila yung mag-i-encourage doon sa team na yon. Gagawa sila ng actions para mabuhayan sila ng loob. O, pag nananalo, siyempre, mas lalo silang magre-rejoice. Pero kahit natatalo yan, trabaho ng cheerer yan na pasiglahin yung team na kinakampihan niya. O ganun daw tayo pagdating sa mga problema sa buhay. Kapag may pagsubok, kahit sa panahon pang parang natatalo na tayo, be of good cheer. Kasi pag hindi mo binuhay hindi mo binuhayan ng sigla ang team na kinakampihan mo, then hindi yun good cheer. Bad cheer yun. Hindi niya napapansin sa mga sa akin, hindi niya napapansin kasi ginagawa ko lang yung sinasabi ng Bible. So, everyone suffers from affliction. Sinabi ng Psalms 107 verse 17, fools, because of their transgression and because of their iniquities, are afflicted. So, yan ay isang reason kung bakit may mga affliction. No? So, what are some godly examples? Job, Moses, David, the prophets, Jesus, Paul, syempre, the apostle. Then why does God allow affliction? Why does God allow affliction? It's not enough to know that godly people suffer affliction. Many want to know why. Even Moses cried, "Why have you afflicted your servant?" Numbers 11:11. Afflictions are for our own good. Tandaan po natin yan. Afflictions are for our own good. David stated that God in faithfulness has afflicted me. Okay, so yung mga statements ng mga bagay na ito ay siyempre wala pa silang Bible noon. Hindi kagaya natin na meron tayong Bible. Kaya minsan yung kanilang sinasabi parang nakadiriktang ang Diyos ang gumagawa. But actually God allowed it. At saka siyempre yung grammar ng Hebrew ay wala yung permissive will. Puro yan. Puro pag sinabing I will o pag sinabing halimbawa ay hahayaan kitang mahulog. Ang mangyayari doon ay hinulog kita. Kasi wala yung permissive will sa kanila. Ngayon hindi ko alam pero dati nung ako ay nag-aaral sa mga ganyang bagay, wala silang permissive will. Kaya sa Old Testament, madalas pag sinabi ng Diyos, I will, parang lumalabas na direktang ginawa niya. Pero sa totoo lang, I will allow it to happen. Parang ganun ang kanyang ibig sabihin. So may permission is there, pero hindi siya talagang gumawa. Okay? Kaya kung sinabi dito na, the Lord afflicted me, or God, or why have you afflicted your servant? Ibig sabihin, bakit mo hinayaan na magkaroon ako ng affliction? Yan. Na dumating sa akin ng affliction. Yan. Okay. Are afflictions working for our good? Yes. The scriptures are very clear on this point. 2 Corinthians 4:17, for our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Then mga iba pang verses ni ko sabihin, what good does affliction accomplish? Siyempre, it produces Christ-like character in our lives. God wants to mold us into His image. One of the most effective ways of accomplishing this is through the pressures of affliction. Just as a diamond is formed through intense pressure, Christ's character is formed in our lives through the pressures of adversity. Yan, babalansin natin yan kasi kung sasabihin natin talaga direkta na ang affliction, ang kanyang gagawin talaga ay gagawin niya tayong Christ-like character, di ibig sabihin, yung pinakamalaking problema, siya yung talagang mas na-form sa image of Christ. So, babalansin natin. Ibig sabihin talaga niyan, kasi pag alam mo ang sinasabi ng Biblia, kung bakit may mga problema dumarating sa'yo, then hindi ka matitinag doon sa mga problema. Sa gitna ng problema, patuloy ka pa rin magbabasa ng Biblia. Sa gitna ng problema,
patuloy ka pa rin nasasamba at mananalangin sa Diyos. At dahil doon, nagiging Christ-like ka. So actually, ang gumagawa ng Christ-like character sa atin is the Word of God and the presence of God na nararanasan mo in your prayer and in your worship. Hindi yun talaga yung problema ang siya nag-form ng Christ-like character sa atin. Kasi kung talagang problema pala ang nagpo-form ng Christ-like sa atin, edi magparami tayo ng problema para maging mas ma-form si Jesus Christ sa atin. Christ-like. Yung Christ-likeness sa atin, mas ma-form. So, nonsense, di ba? Mahina yung logic niya pagka gano'n, di ba? So, kaya tayo nagiging Christ-like dahil alam mo ang sinasabi ng salita ng Diyos na ang mga pagsubok na ito normal na darating sa iyo. Kaya kahit may pagsubok, tuloy ang paglingkod sa Diyos. Kahit may pagsubok, tuloy ang pagpupuri sa Diyos. Kahit may pagsubok, tuloy ang pagpapasalamat sa Diyos. Kahit may pagsubok, tuloy ang pagsamba sa Diyos. Kahit may pagsubok, tuloy ang pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At kapag tuloy-tuloy na ginagawa mo yan, na-form ang Christ-like character sa buhay mo. Okay, ano pa ang ginagawa? Afflictions, babalansin ko rin ito, afflictions build our faith. Pag sinabi mo rin direkta na ang affliction, siya ang nagpapalakas ng faith natin, so ibig sabihin, ang may pinakamalakas na pananampalataya ay yung may pinakamalakas na problema. Pero hindi, di ba? Kasi pag malakas na yung problema, kahit gaano kalaki yung pananampalataya ng dati ng may problema, humihina bumabagsak Ang dami mga bumagsak na malalakas ang pananampalataya dati. So, hindi yung problema mismo ang siya nagpapalakas ng ating faith. Kasi kung ang problema ang siya nagpapalakas ng faith, nag-build o nag-establish ng ating faith, then hindi natin kailangan ng Biblia para magkaroon ng faith. Ang kailangan natin ay problema. Ang point niya dito, kaya lalakas yung faith natin pag may problema, kasi sa gitna ng problema, doon ka mas lalong magtitiwala sa salita ng Diyos. Doon ka mas lalong magtitiwala sa mga pangako ng Diyos na hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan, at sa gitna ng iyong mga bagabag, siya ay may malasakit sa iyo. Yan ang mga pangako ng Diyos sa iyo. Mas lalo kang magre-rely doon kapag mas lalo pag tumitindi yung problema. At dahil doon, lumalakas yung faith mo. Kasi kahit sa gitna ng problema, tuloy-tuloy ka pa rin sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pagtitiwala sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na pinapakinggan mo, na binabasa mo, na minimeditate mo, yun nagpapalakas sa iyo sa pananampalataya mo sa gitna ng problema. Kaya pagkatapos ng problema, hindi ka naapektuhan. Pagkatapos ng problema, malakas pa rin ang faith mo. Kaya pag wala ang salita ng Diyos at napaglabanan mo ang problema, pagkatapos ng problema, halata na nagdaan ka sa problema. Halatang stress ka sa problema. O, di ba ganun nangyayari sa mundo? Alam mo kung nagdaan siya sa problema kasi stress na stress. Ang mga Kristiyano hindi dapat ma-stress. Although may temptation na ma-stress. Pero nalalabanan niya yan kasi merong mga pangako ng Diyos na kanyang pinagtitiwalaan. At kagaya nung the three Hebrew children, o three Hebrew youth, si Meshach, Abednego, Shadrach, Meshach, at Abednego, nung sila ay itinapon sa apoy, mas pinainit pa ito ng 7 times. Yung mga malalakas na sundalo na nagpainit ay tumilapon sila sa tindi ng init. Doon itinapon si Shadrach, Meshach, Abednego. Pero tuloy-tuloy ang kanilang pagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng apoy. Ano nangyari? Dahil sa gitna ng apoy sila nagtiwala sa Diyos. Yung kanilang pagtitiwala sa Diyos, siya ang nagtanggal ng epekto ng apoy sa kanila. At nang sila lumabas doon sa pugon, niwala man lang amoy ng usok mula sa kanilang damit o mula sa kanilang buhok o balahibo. Ibig sabihin, hindi mo matrace na sila galing sa apoy. Ganun ang nangyayari sa mga believers na kahit gaano katindi ang apoy, tuloy-tuloy pa rin sila nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Pag natapos ang problema, hindi halata na galing sila sa problema. Pag ikaw ay nasa problema ngayon, at hindi mo na ginagawa yung dati mong devotion sa Lord, sa prayer, sa worship, sa pagbabasa, pakikinig at pagmeditate ng kanyang salita, saan mo? Mahirap mong paglabanan yung problema,
mas lalo kang may stress, at kung napaglabanan mo man, dahil sa panalangin ng iba sa'yo, dahil prayer request ka ng prayer request. Actually, ganyan ang ginagawa ng mga taong mahina ng relationship sa Lord. Mag-prayer request lang na mag-prayer request. Kasi alam nila, sila mismo, wala silang confidence na natutugunan ng Lord ang kanilang panalangin. Ngayon, pag na-overcome mo yan dahil sa pag-prayer request mo, then pagkatapos niyan, stress na stress ka. Baka wala ka ng lakas para magpatuloy ulit. Okay? So, afflictions build spiritual endurance. Babalansin natin. Hindi yung affliction talaga, sa totoo lang. Dahil ang affliction, nagpapahina yan. Ang affliction talaga ay lumapit siya para pahinain ang ating paniniwala sa Diyos. Para pahinain ang ating relationship sa Diyos. Pero, kapag alam mo yon na ganun ang purpose ng pagsubok, para pahinain yung relationship mo sa Lord, eh di mas palalakasin mo ang relationship mo sa Lord. At dahil doon, habang pinapalakas mo ang relationship mo sa Lord, tumitindi yung problema. Pero pinipilit mong palakasin ang relationship mo sa Lord. Ano nangyayari? Nabibuild ang iyong endurance. Nabibuild ang iyong patience. So, hindi yung problema naman talaga. Ang siyang nagpalakas o nag-establish o nag-build ng iyong endurance. Ang nag-build nun ay yung pagpapatuloy mo na pagpapainit ng relationship mo sa Lord, pagpapatuloy mong painitin ang kauhawan mo sa Kanyang salita kahit na may pagsubok. Okay? Afflictions help us comfort others after na mapaglabanan mo. 2 Corinthians 1:3, sabi yan dito, Blessed be the God who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble. So, kapag tayo nasa problema, and then mararanasan natin yung comfort ng Diyos, pagkatapos nito, then alam natin i-comfort ang mga iba. Okay? Kasi, paano may kukomfort yung mga taong nagdadaan sa problema, ikaw mismo hindi mo naranasan ng comfort ng Diyos. Diba? So, how should we respond to our afflictions? Para tayo mag-respond? Una, we should praise the Lord. In everything, give thanks, sabi ng 1 Thessalonians 5:18. So, bakit ako magpapasalamat sa Diyos? Dahil sa problema? Hindi. Magpapasalamat ka sa Diyos dahil sa gagawin ng Diyos doon sa problema mo. Hindi yun dahil sa problema mo. Hindi yun dahil sa may nararanasan ka masama. Hindi mo pwedeng sabihin na, thank you Lord, kasi may problema ako. At dahil may problema ako, naalala kita. Hindi ganon. Kundi, thank you Lord, kasi kahit nasa gitna na ako ng problema, alam kong nandyan ka pa rin, totoo pa rin ang iyong salita, hindi mo ako pababayaan kahit nandito ako sa gitna ng pagsubok. Hindi mo ako pababayaan. Itutuparin mo pa rin ang mga pangako mo. Salamat Lord sa mga pangako mo. Salamat Lord sa kabutihan mo. Ganyan pa rin ang gagawin mo kahit nasa gitna ka ng problema. Okay? We should pray. Is anything among you afflicted? Let him pray. Sabi ng James 5:13. Yan, gusto kong malaman ninyo ito. Yung mga pagsubok na ito na dumarating sa iyong buhay, yan dapat ay magre-remind sa iyo na talagang hindi mo kaya ang mamuhay dito sa mundong ito, hindi mo kayang banggahin ang problema kapag hindi ka pumasok sa kanyang presensya. Kapag hindi ka nag-pray. So, yung mga problema na ito na dumarating sa ating buhay, it should remind us that we need to pray. Next, anong gagawin natin? We should look to God's Word. Before I was afflicted, I went astray, but now I keep your Word. Sabi ng Psalms 119 verse 67. Ano pang gagawin natin? Pag tayo nasa problema, we should exercise faith and patience. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Romans 12:12. What are God's promises to the afflicted? Deliverance, syempre, Psalms 34:19. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Psalms 34:19. Mercy, yung awa ng Diyos, yan ay promise niya pag tayo may problema.
Isaiah 49:13. The Lord has comforted His people and will have mercy on His afflicted. Isaiah 49:13. Ano pa? Ang gagawin ng Diyos pag tayo, ano pa yung mga pangako ng Diyos pag tayo nasa problema? He hears His prayer. For He hears the cry of the afflicted. Job 34:28. Ano nangyayari? Ano mga pangako ng Diyos kapag nasa problema tayo? God feels our afflictions. In all their affliction, He was afflicted. Yung nararamdaman natin, nararamdaman din ng Diyos. Isaiah 63 verse 9. Last, God doesn't despise the afflicted. Pangako ng Diyos yan. Pag tayo nasa matinding problema, hindi tayo pababayaan ng Diyos. For He has not despised the affliction of the afflicted. Psalms 22:24. Napakaganda yung pangako ng Diyos, di ba? Okay, next. Conquering condemnation. What is condemnation? Condemnation is not easily defined. Capturing the essential meaning of this term can present us with a difficult challenge. Simply stated, condemnation carries the thought of a judgment against wrongdoing. In a strict legal sense, it conveys the thought of a verdict executed against a transgressor. It includes the thought of irreversible punishment. It is a hard judicial sentence which, by its very nature, demands punishment and wrath against the offender. So, yan ang condemnation. No? Ito ay, nasa isip natin, yung parusa dahil sa ating ginawang mali. No? May parusa na ang parusang ito ay hindi na mababago. Condemnation versus conviction. There are distinct differences between condemnation and conviction. Condemnation carries an air of finality and doom. It offers absolutely no hope or help for the offender. It is a harsh, irrevocable judgment which ignores the mercy and grace of God and focuses solely upon the aspects of punishment and reprisal. It is a futile, dead-end situation for the transgressor. So, hopeless. Pag-condemnation. Walang takas, kumbaga. But conviction, on the other hand, is merciful. It leads the offender to repentance. So, pag ikaw ay nakukonvict, dahil sa na-realize mo na ang Diyos hindi matapos-tapos ang kanyang pagpapatawad. Na-realize mo na yung mga kasalanan na ito na nagawa mo ay pinatawad na noon pa man. Okay? So, hindi dapat mangibabaw yung condemnation sa'yo. Dapat conviction. Pag condemnation, mas lalo kanyang ilalayo sa Diyos. Kasi pag condemnation, nakukondemn ka doon sa mga ginawa mo, sobra-sobra yung guilt na nararamdaman mo. Si Jesus Christ naging guilty na para sa atin. Bangamat hindi niya ito ginawa, tinanggap niya ito, naging guilty siya. Yung guilt natin kinuha niya para hindi mo nadanasin pa ngayon. Ngayon, maaaring sabihin ninyo, sa sinasabi mo niyan, Pastor, baka mamihasa ako na tuloy-tuloy na akong magkakasala. Hindi rin. Mababaw ang iyong pagkakaintindi sa biyaya ng Diyos pagka ganon. Kasi, tanda niyo, ang condemnation, hanggat nandyan, mas lalo kanyang bibigyan ng kalakasang magpatuloy sa kasalanan. Pero ang conviction, pag nangibabaw ang conviction sa'yo, binibigyan ka nito ng kalakasan para humindi, para pahindian yung nais ng Satanas na ipagawa sa'yo. Once na conviction, dahil nabuksan ang kaisipan mo about the grace of God, nabuksan ang kaisipan mo about the love and forgiveness of God, then lalapit ka sa Kanya
to receive forgiveness, and then naunawaan mo mabuti ito, the love of God, the grace of God, the mercy of God, naunawaan mo ang mga bagay na ito, kung ano ang ginawa niya sa'yo, and then ito ang magbibigay sa'yo ng kalakasan na magpatuloy sa kabanalan. Hindi ka mabibihag ng kasalanan kapag conviction ang umiiral. Magpapatuloy ka sa kasalanan kapag condemnation. Actually, ganyan nangyayari sa marami. Kasi pinairal ang condemnation. Hinayaan niya mga ibabaw ang condemnation. Kaya hanggang ngayon, still bound by sin. Okay, the effects of condemnation. Though we may have difficulty defining condemnation, we are all acquainted with its effects. Condemnation manifests itself in some familiar ways. One of the most common symptoms is a feeling of oppression and bondage. Ano nyo? Pagka ang condemnation nandyan, namamalagi yung condemnation, pakiramdam mo ay nakakulong ka. Pakiramdam mo ay mayroong bumibiyag sa'yo. At pakiramdam mo parang may nagpapahirap sa'yo. It is an extremely oppressive burden which beats down those who struggle under its weight. It is often accompanied by a nagging sense of guilt. Pag nasa yung condemnation, piling mo ang bigat-bigat. Parang may ang bigat-bigat kang dinadala. Yan, pag condemnation yung nangingibabaw sa'yo. Pinapahirapan ka niya. Mas lalo kanyang inilulubog. Mas lalo kanyang bumibigat eh. Yan ang delikado sa condemnation. Kaya hindi ka makapag-fast forward ng iyong mga sa paglilingkod mo, sa mga dapat mong gawin. Hindi ka makapag-fast forward kasi masyadong mabigat yung dinadala mo because of this condemnation. Feeling mo ang bigat-bigat. It produces frustration, fear, insecurity, despair, defeat, and discouragement. Yung mga nararamdaman ninyong frustration, takot, insecure kayo, parang wala ng pag-asa, hopeless, pagkatalo, at pagkadismaya. Ang ugat nito ay dahil sa condemnation. Pinairal mo ang condemnation, hinayaan mo mangibabaw ang condemnation, kaya it torments us with intense feelings of hopelessness and inferiority. It robs us of our joy and undermines our peace and confidence in Christ. Who is under condemnation? Through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. The entire human race has been subjected to the righteous condemnation of God. The sins of mankind have brought the world under the divine judgment of God. The only exceptions are those who have surrendered to Christ. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already. John chapter 3, verse 18. Is condemnation meant for Christians? Absolutely not. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So we are not under the law, but we are under grace. We are justified. We are at peace with God. We are righteous in Christ. Kaya wala ng condemnation. What is the source of condemnation? Number one is Satan. He is called the accuser of our brethren. Romans 12:10. And number two is self. 1 John 3:20. For if our heart condemn us. Okay, so these are the two sources of condemnation, Satan and self. Though we may not realize it, we are often guilty of compounding the condemnation of Satan by inflicting incredible amounts of self-condemnation upon ourselves. We often give Satan the day off and work overtime condemning ourselves. Some people are very hard on themselves. They possess little patience or tolerance for their shortcomings and imperfections. Consequently, when they don't measure up to their own expectations or standards, they retaliate by tormenting themselves with condemnation.
Though God no longer condemns us, many spend their lives in a perpetual state of self-condemnation. Bakit may kukondem ang sarili mo ang Diyos hindi kanya kinokondem? Diba? Alam niyo, pag kinokondem niyo yung sarili ninyo, parang mo nga binibigyan ng day off si Satan. Hindi siya nagtatrabaho pero nasisira ang buhay mo. Day off niya eh. Once na kinondem mo ang sarili mo, day off ni Satan. Pero, overtime, may overtime na ginagawa siya sa'yo. At the same time, hindi siya nahihirapan. Kaya si Satanas, para hindi siya mahirapan sa isang tao na sirain, bibigyan niya ng condemnation. Kasi yung condemnation, sisirain ka niya. Kahit na hindi na nagtatrabaho si Satanas. Yung condemnation, galing kay Satanas at magiging sarili mong condemnation na sa sarili mo, yan ang sisira sa'yo. Kaya, hindi pwedeng magsabay na nakukondem ka, tapos mag-worship ka. Hindi magsasabay yung kinukondem ka ng sarili mo, no? Tapos, at the same time, you are walking by faith. Hindi ka makapag-walk by faith, hindi maging effective yung prayer mo, hindi ka makapag-worship effectively kapag ang condemnation nandyan. Kaya hanggat nandyan yung condemnation, hayahay si Satanas. Kasi kahit hindi siya magtrabaho sa buhay mo, yung condemnation, ginagawa nito yung kayang gawin ng Satanas sa buhay mo. Kalakay mo, kahit hindi mo kasama si Satanas, kahit hindi involved na si Satanas sa buhay mo, masisira na yung sarili mong buhay because of your condemnation. So when you condemn yourself, you are destroying yourself. Why do we experience condemnation? Number one, poor self-esteem. Yung mababang pagturing sa sarili. Mababang pagtingin sa sarili. Kapag mababa ang tingin mo sa sarili mo, then that's the reason why you are experiencing condemnation. Hindi mo kasi kilala that you are a child of God. You are a favorite child of God. You are the beloved of God. You are a new creation. You are righteous in Christ. You are redeemed. You are delivered. Oh. Kailangan mo, pag hindi mo alam yan, talagang mababa ang tingin mo sa sarili mo. At dahil mababa ang tingin mo sa sarili mo, then nagsasuffer ka from condemnation. Pangalawa, an improper view of God. Mali kasi yung pagkakilala mo sa Diyos. Maaring pinakinggan mo yung mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa Diyos. At naniwala ka sa sinasabi nila tungkol sa pagkatao ng Diyos o pagka-Diyos ng Diyos. Mga distorted view of God. Naniwala ka kasi. Naniwala ka kasi na ang Diyos may paborito at hindi ikaw yung paborito niya. Naniwala ka kasi na ang Diyos meron siyang pinapaboran. O, naniwala ka kasi na ang Diyos siya ang dahilan ng problema mo. Naniwala ka kasi na ang Diyos ay nagpapabaya. O, naniwala ka sa mga isinisiksik ng Satanas sa isip mo tungkol sa Diyos, kaya tuloy nakukondem ka. Pangatlo, when we fail, kapag tayo ay bumabagsak, for a righteous man may fall 7 times. O, pinatuloy na tayo ng Diyos, pero sabi dito sa Proverbs 24:16, 7 times, bumabagsak pa rin siya. In the process of growing into perfection, we may occasionally fall short. If we react improperly, we can fall into self-condemnation. Tandaan po ninyo ito na ang pagbagsak ay parte o bahagi o kasama ng paglago sa Panginoon. Walang sino mang lumago sa Panginoon na kilala nyo ngayon na hindi siya nagdaan sa maraming beses na pagbagsak. So, ibig sabihin, pag bumabagsak ka, yan dapat magre-remind sa'yo na ikaw ay lumalago. Kaya kung bumagsak ka, hindi ka dapat manatiling nakadapa. Dahil maging ang bata, kapag siya bumabagsak, gusto niyang bumangon. Bata yun ha. Minsan dahil frustrated sila, din nananatili silang nakadapat, umiiyak. Pero sa totoo lang, meron silang pagnanais na bumangon. Dahil yan ang normal na dapat ginagawa ng isang Kristiyano kapag siya ay normal na nag-iisip. Babangon siya kapag siya ay bumabagsak. Kahit nga hindi Kristiyano, di ba? Pag normal ang kanyang utak, babangon siya pag siya bumagsak. Pag ikaw ay bumagsak, normal na ikaw ay babangon pag normal ang iyong pag-iisip. Di ba? Spiritually, dapat ganun tayo. Kailangan kang bumagsak kasi hindi abnormal yung nangyari sa'yo.
O kailangan kang bumangon pag ikaw bumagsak kasi yung pagbagsak mo, hindi yan abnormal. Pero ang daming Kristiyano, bumagsak, nanatili nang nakabagsak. Nanatili na sila doon sa binagsakan. Kahit putikan, nandun pa rin sila. Bakit? Dahil kinukondem nila ang sarili nila. Hindi sila makamove on doon sa ginawa nila. Hindi nila alam ibaon sa nakaraan yung ginawa nila. Dala-dala pa rin nila hanggang sa kasalukuyan. At ito'y nagkukondem sa kanilang sarili. Kung ang Panginoon natin, hindi na niya ito, sabi niya, kung ang Panginoon nag-alis ng ating kasalanan, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganyan niya inilayo ang ating kasalanan sa atin. Ibinuo niya sa pinakamalalim na dagat, kung saan man yung pinakamalalim na dagat na yan. Doon niya ibinuo ang ating mga kasalanan. And then, self-punishment. No? Ang problema, pag tayo nakukondem, pinaparusahan natin yung ating sarili dahil akala natin dito tayo nakakabayad sa Diyos. Kaya kung ano-anong mga ginagawa natin, katulad ng pagpipinitensya, katulad ng kung minsan bumabawi tayo sa paglilingkod kasi marami tayong pagkukulang sa nakaraan, dito na lang ako babawi. Hindi naman masama yun pag ganun gagawin mo, parang redeeming the time. Pero kung ginagawa mo yun dahil sa nakukondem ka pa rin, then something is wrong. No? Yung mga ginagawa natin na paglilingkod sa Diyos, hindi natin ginagawa yon dahil mayroon tayong mga pagkukulang sa nakaraan. We are forgiven. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos ngayon kasi ito ang nararapat nating gawin. Hindi dahil sa mayroon akong pinupunan kasalanan. Hindi ko trabaho yon. Trabaho ng ating Panginoon yon. At tinrabaho na niya dati yan. Sapat na ang kanyang banal na dugo para palayain tayo sa mga ganung bagay. So, ang paglilingkod mo ngayon ay hindi dahil sa bumabawi ka sa Diyos. Hindi mo kailangang bumawi sa Diyos. Wala siyang hinahanap sa iyo. Mahal ka niya sa kung sino ka. Gusto lang niya maglingkod ka sa Kanya na sa ganun may reward ka in the future. Pero walang nawawala sa Diyos pag lingkuran mo siya o hindi. At hindi madadagan yung pag-ibig niya sa iyo kung ikaw ay bumabawi sa mga ginagawa mo. Parehas pa rin yung pagmamahal niya sa iyo. Yan, pag naglingkod ka, para sa ikabubuti mo. Kasi pag naglingkod ka sa Diyos, nadadagdagan yung reward mo. Kaya yung paglilingkod mo, hindi para sa Diyos talaga, para sa sarili mo. Malulungkot ba ang Diyos pag hindi ka naglingkod? Hindi naman May nababawas ba sa damdamin ng Diyos pag hindi ka naglingkod? Hindi naman, di ba? God is a perfect God. Masaya siya kahit hindi ka maglingkod sa Kanya. Yan. Ano pa? The condemnation of others. Pinapakinggan mo kasi yung condemnation ng iba sa'yo. Naniniwala ka sa sinasabi nila tungkol sa'yo. Na marumi ka, na ganito ka dati, na ganito yung pagkatao mo, na mangmang ka, na bobo ka. Naniwala ka sa sinasabi nila, na makasalanan ka. Yung pagkakakilala nila sa'yo ay katulad pa rin ng dati yung pagkatao. Naniwala ka naman sa mga sinasabi nila. Kaya tuloy nakukondem ang sarili mo. Unresolved guilt from the past. Kasi may mga nagawa ka nakaraan na sa palagay mo napakalaking kasalanan at hanggang ngayon, yung guilt na naramdaman mo dati nung ginawa mo yan, hanggang ngayon dala-dala mo pa rin yun. Unresolved guilt. Yung unresolved guilt, magdadala ng condemnation sa'yo in the present. May mga ganun pa rin, no? Ang tagal-tagal niya nang ginawa, ilang dekada na, hanggang ngayon dala-dala pa rin niya. Is there a solution to condemnation? Siyempre, meron. 1 John 3:20, the scriptures declare that if our heart condemns us, God is greater than our heart. Kung tayo daw ay kinukundina ng ating puso, ng ating sarili, ang Diyos ay mas higit, mas dakila kaysa sa ating sarili. How should we respond to condemnation? Number 1, challenge the lie.
Yung mga kasinungalingang binabato ng Satanas sa isip mo, kailangan mo itong harapin. Kailangan mo itong harapin ng salita ng Diyos. Kaya kung ibinabato niya sa isip mo na ikaw ay makasalanan, then harapin mo ang kasinungalingan na ito. Sabihin mo sa kanila, you are a new creation. Sabihin mo sa mga thoughts na ito na ikaw na maling kaisipan, lumayas ka sa akin, na nagsasabing makasalanan ako sapagkat ako'y pinatawad na ng Panginoon, ang kanyang dugo ay sapat na para malinis ang aking kasalanan, ako'y ginawa niyang matuwid, ako'y ginawa niyang bagong nilalang, ako'y pinatawad na niya. Harapin mo yung mga kasinungalingan na ito. Lahat ng mga kasinungalingan na kaisipan na ibinabato ng Satanas sa isip mo na nagdahilan kung bakit kinukondem mo ang sarili mo, harapin mo ng salita ng Diyos ang mga kasinungalingan na ito. Pangalawa, we must stand on God's Word. Kung ano sinabi ng salita ng Diyos, din doon tayo, tatayo tayo doon, hindi tayo papatinag. Kung sinabi ng salita ng Diyos ay ginawa niya tayong matuwid, tatayo tayo doon. Maninindigan tayo doon, hindi tayo patitinag. Kung sinabi ng salita ng Diyos, I am a new creation, then hindi ako patitinag sa mga sinasabi ng Satanas. Mananatili ako sa salita ng Diyos that I am a new creation. Itatanim ko sa aking isip, sa aking puso, sa aking damdamin, ay i-remind ko lagi ang aking sarili that I am a new creation. Yan ang ibig sabihin ng standing on God's promises. Every time the negative thoughts comes, or every time the negative thoughts come, you must remind yourself the Word of God. Sa tuwing dumarating yung kaisipan na ikaw ay makasalanan, i-remind mo ang sarili mo sa ginawa ng Lord sa buhay mo ayon sa Biblia. Hindi mo pwedeng hahayaan na lang na paikot-ikot sa isip mo ang negative thoughts. Parang yung sabi ni Kenneth Hagin na yung mga ibon, hindi mo mapipigilan yan na lilipad sa tapat ng ulo mo. Pero once na yung ibon dumapos sa ulo mo at gagawa ng nest dyan sa buhok mo, meron ka ng karapatan ngayon na siya ay palayasin. So, hindi natin mapipigilan yan. Dumarating yung mga negative thoughts. Pero pag namalagi sa ating isip, you have the right para i-resist yun. Paano i-resist? Gamit mo ang salita ng Diyos. So, challenge the lie. We must stand on God's Word. And then number 3, we must correct a wrong self-image. Baguhin mo kasi yung kung paano mo tignan ang sarili mo. Kailangan mong kumbinsin ang sarili mo. Lahat ng mga mali na pagturing mo sa sarili mo, yan ay hindi galing sa Diyos. Lahat ng mga negative na inaakala mo tungkol sa sarili mo, na kung minsan parang tinanggap mo na ganun ka. Kasi nga sa palagi ang pag-entertain mo sa mga negative thoughts na ito, na ikaw ay babaero, na ikaw ay sugarol, ano man yung na-establish na sa isip mo na parang ganun nga ang pagkatao mo. Yan ay mali. Maling pagtingin sa sarili mo. No? So, kailangan yung mga maling mga pagturing mo sa sarili mo, pagtingin mo sa sarili mo, kailangan ay baguhin mo. Yan. I-correct mo. Hindi mo dapat tinitingnan ang sarili mo na ganyan. Dahil hindi ka naman talaga ganyan. Kung inakala mong ikaw ay lasenggo, hindi ka talaga lasenggo. Kasi kung talagang lasenggo ka, edi dapat nung ipinanganak ka, lasing ka na. Pero hindi, di ba? Wala ka naman dalang alak nung ipinanganak ka. Wala ka namang hinihitit na sigarilyo nung ikaw ay ipinanganak. So, hindi ka talaga smoker. Hindi ka talaga addict nung ipinanganak ka. Yan ang tunay na pagkatao mo. Kaya kung sa isip mo, tinanggap mo na ikaw ay addict, mali yan. Maling pagtingin sa sarili mo yan. Mali yung self-image mo. So, baguhin mo. I-correct mo. Okay? Ito pa, renew our concept of God. Baguhin mo ngayon lahat ng mga natanggap mo na impormasyon tungkol sa maling pagkakakilala sa Diyos. Kailangan ay mabago ang mga yan. Ito pa, we must properly accept our imperfections. Totoo, hindi tayo perfect. May mga kakulangan sa buhay. May mga imperfections tayo. May mga hindi tama sa ating sarili, no? So,
dapat properly tanggapin natin ito. No? Hindi mo pwedeng sabihin na, ganito na lang talaga ako, wala nang pagbabago. Hindi. Tatanggapin mo ito, but in Christ, there is an opportunity to grow. Hindi yung tatanggapin mo yung pagkakamali mo na wala ka nang gagawin para magbago. Hindi. Tatanggapin mo yon na ganun ka nga sa kasalukuyan, but in Christ, you need to grow and you can grow in Christ. You can be transformed in Christ. Accept your mistakes, no? Accept your imperfections, pero huwag kang mag-settle doon. You need to desire to be transformed in the image of Christ. Pero hindi mo dapat sisisihin ang sarili mo at hindi mo ida-down ang sarili mo sa kung ano yung mga mali sa'yo ngayon. You need to accept, but you need to desire to be transformed. We must properly respond to those who condemn us. Sa mga nagkukondemn sa atin, imbis na magalit tayo sa kanila, imbis na babawi tayo sa kanila, yan, ituring mo na lang na nagagamit sila ng Satanas para ikaw ay i-provoke, para ikaw ay i-condemn. So, you must show love to them. Huwag kang magre-react ng negative pag ikaw ay kinukondemn ng ibang tao. Kasi madalas may mga taong nagkukondemn sa atin, di ba? Lalo kung may nagsita ng ating pagkakamali, tapos narinig nila yung mga ganitong estilo. Ikaw kasi, mga ganyan. Yan ay form of condemnation. Yan, kasi. Yan ay form of condemnation. Iwasan natin yon na gawin sa ating kapwa. At kung ito ginawa sa atin, hindi tayo patitinag. Kahit sino pa yung mag-condemn sa atin. Satanas, sarili mo, o ibang tao, hindi tayo patitinag doon. Pag kinondemn ka ng ibang tao, then properly react with love. We must bury the past. Yung mga source of condemnation ng iba sa inyo dahil sa mga tagal mo ng kasalanang ginawa na bumabalik-balik pa rin sa iyo hanggang ngayon, ibaon mo na. Ibaon mo na yung bagay na yon sa nakaraan. Next, deal with unresolved sins. If we fail to deal with our sins, whether publicly or privately, we may gradually pay the price in condemnation. Palagay ko ito yung pinakamarami na case sa atin or case na napakarami kung bakit may condemnation. Deal with unresolved sins. A reluctance to cooperate with the convicting power of the Holy Ghost can create inner tensions and guilt, which produces increasing condemnation. The scriptures teach us that there is now no condemnation to those who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. If we are walking after the flesh and failing to confess our sins and seek Christ's cleansing, the sense of conviction will eventually turn into a feeling of condemnation. Okay. Iiwanan ko yan para matapos ko yung ating dalawa pang lesson. Overcoming loneliness. Overcoming loneliness. What is loneliness? Loneliness is an emotional feeling of sadness and dejection because of a lack of companionship or separation from others. Loneliness is a sickening feeling of being left out, rejected, and unwanted. Kung ikaw ay naiwan o napag-iwanan, ikaw ay may mga taong hindi katanggap, and then may mga taong ayaw sa'yo, ang mga ito ay pwedeng maging source of loneliness. It is a feeling of being removed and cut off from others, whether real or imagined. It is a painful awareness that we lack meaningful contact with other people. It is a sense of inner emptiness, accompanied by an intense longing to be needed and wanted by someone else. How does loneliness affect people? Whether loneliness lasts for a few moments or persists for a lifetime, it affects us in some common ways. Feelings of rejection, isolation, hopelessness,
despair, and anxiety often characterize loneliness. Loneliness commonly manifests itself in a sad countenance or dejected look. How common is loneliness? Loneliness is such a common problem that is periodically afflicts everyone. It has been called one of the most universal causes of human suffering. Loneliness has no favorites. It strikes both young and old, men and women, rich and poor, educated and uneducated, healthy and unhealthy, godly and ungodly. It is so widespread that it has reached epidemic proportions. It is estimated that 75 to 95% of all Americans suffer from chronic loneliness. Dito hindi ko alam. It is a major source of unhappiness and pain in today's world. What does the Bible say about loneliness? Though the word loneliness is not mentioned in the Bible, the scriptures refer to many incidents of loneliness in the lives of godly men. Jacob, Joseph, Moses, Job, David, Elijah, Jeremiah, Nehemiah, and Paul all had to deal with periods of loneliness. David spoke of his loneliness. I lie awake and I'm like a sparrow alone on the housetop. Psalms 102 verse 7. Paul coped with loneliness in his imprisonment. At my first defense, no one stood with me, but all forsook me. Matindi yun. Matinding loneliness yun kay Paul. Wala man lang nagdepensa sa kanya, wala man lang naiwan na kasama niya. Common causes of loneliness. One of the most significant underlying causes of loneliness is the present condition of the world. Our fast-paced, ever-changing, materialistic world tends to breed loneliness. The dehumanizing spirit of this age actually isolates people from close, meaningful contact. It disrupts relationships, severs friendships, breaks up families, destroys a neighborhood and community spirit, and causes people to avoid close relationships which could eventually end in painful separation. The characteristics of this age tend to face or force relationships into shallow, short-lived experiences which often result in inevitable loneliness. Low self-esteem. Lonely people often have a negative opinion of themselves. Poor self-esteem or feelings of worthlessness can be both a symptom and a cause of loneliness. So yung mga tinamaan ng kalungkutan ay talagang mababa yung kanilang pagtingin sa sarili. Negative attitudes. Some people harbor self-defeating attitudes which create loneliness. Attitudes of self-pity, self-centeredness, anger, or fear actually drive people away and deepen the feelings of being isolated and unloved. Self-pity, self-centeredness, anger, fear, tandaan po natin yun. Situational causes. There are certain circumstances which tend to contribute to a state of isolation and loneliness. We all face situations which increase the potential for loneliness. When we are single, living alone, widowed, elderly, or grieving, we are particularly susceptible to loneliness. For example, we've all experienced homesickness and loneliness when separated from loved ones by time and distance. Those who are in leadership positions, wealthy people, exceptionally talented, newcomers to an area, foreigners, handicapped, or suffering from deformities and disease are especially subject to loneliness. Walang pinipili ang kalungkutan. Yung mga nakakaranas ng kalungkutan, naranasan din yan marami. Ako, maraming beses ko naranasan yan, pero hindi ako nagpapatinag o hindi ako nagpapadala sa pakiramdam na yan. Dahil ayaw kong maging malungkot. Alam kong i-handle ang kalungkutan. Maraming beses na ako inatake ng kalungkutan, pero ayaw kong maging malungkot. Sadyang hindi ko pagkatao maging malungkot. Kahit anong mangyari, kahit anong dumating. Kahit anong mangyari, kahit anong dumating, hindi ako matatalo ng kalungkutan.
Gumagapang ito, nararamdaman ko, pero aware ako lagi kapag ang kalungkutan ay nandyan na. Alam ko kung paano magsaya. Alam ko kung paano maging masaya sa buhay na ito. Kahit sinong wala, kahit anong wala, ako'y laging masaya. Oh, marinig ko yung iba, napapasana all. Pero ito'y sadyang dahil sa aking relationship sa Lord at alam ko yung kanyang mga pangako at alam kong i-handle yung aking emosyon. Dahil ako ay nilikha ng Diyos, hindi para hilain ng aking emosyon at i-control ng aking emosyon, kundi ako ay nilikha ng Diyos bilang isang espiritu at ginawa niyang bagong nilalang para mag-take control sa aking emotion. Hindi yung emotion ko ang magkukontrol sa akin. Spiritual causes. One of the underlying factors in loneliness is an individual's lack of vital relationship with God. Often, a deficiency in this area of the human experience will be a significant contributing factor to loneliness. Man was created to have a meaningful relationship with God. We were destined to find our ultimate fulfillment through an intimate fellowship with our Creator. Tayo ay nakadestino para hanapin ang ating kasiyahan at kaligayahan sa pamagitan ng pagkakaroon ng close, intimate relationship with God. Natural, kapag wala ito sa'yo, kahit anong meron sa'yo, malungkot ka pa rin. Tinatamaan ka pa rin ng kalungkutan. Kaya ito advice ko sa inyo, kung palagian kayong inaatake ng kalungkutan, ang kailangan mong gawin is to cultivate, develop, water your intimacy with God. Dahil kahit anong gawin mo, kahit sino pang taong dumating sa'yo, kahit ano pang mga bagay na dumating sa'yo, kahit maraming pera at kayamanang dumating sa'yo, kapag wala kang intimacy sa Panginoon, hindi ka magiging masaya kailanman. Kasinungalingan yung mga kaisipan na dumarating sa isip mo, na kapag marami kang pera, sasaya ka. Kapag may boyfriend ka, girlfriend ka, masaya ka. Kapag ikaw ay nagkaroon ng trabaho, malaki ang income, masaya ka. Hindi yan nararanasan na mga nagkaroon na ng maraming income. Dahil hindi tayo nakadestino para maging masaya sa pera. Hindi tayo nakadestino para maging masaya sa love life. Hindi tayo nakadestino para maging masaya lang sa magandang buhay dito sa mundo. Tayo ay nakadestino para hanapin ang ating kaligayahan sa pagkakaroon ng intimacy sa ating Panginoon. Kaya huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pinapahirapan mo pa kasi ang sarili mo. Hinahanap mo ang kaligayahan mo sa mga kasalukuyang ginagawa mo ngayon. Hinahanap mo ang kaligayahan mo sa kung saan ka busy ngayon. Pinapahirapan mo ang sarili mo, hindi ka magiging masaya dyan. Sa akin, kahit gaano ako ka-busy sa maraming bagay, ginagawa ko hindi dahil sa masaya ako sa mga bagay na yan. Ini-enjoy ko, siyempre. Pero alam ko sa sarili ko na hindi yun ang magpapasaya sa akin. Dahil alam ko ang aking kasayahan ay nasa Panginoon lamang. Ang Diyos lamang ang nakakapagpasaya sa akin ng lubusan. Na hindi kayang ibigay ng pera, hindi kayang ibigay ng kahit sinong tao, hindi kayang ibigay ng kahit anumang gamit na magaganda dito sa lupa. At kahit maranasan ko pa ang magandang buhay dito sa lupa, hindi yan ang tunay na magpapasaya sa akin. Naranasan ko ang maging masaya. Ako isang buwan sa Europe at wala akong ibang ginawa kundi maging masaya. Pero hindi sapat yun. Hindi yun ang kasapatan ko. Ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng tunay na kaligayahan sa akin. Salamat sa mga tao na nagbibigay ng opportunities sa akin. Salamat sa mga taong ginamit ng Diyos kung bakit ako nakapunta sa mga magagandang lugar. Salamat sa mga tao na ginamit niya, nagbibigay ng favor sa aking buhay. Pero sadyang hindi sila at hindi yung ginagawa nila sa akin ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan sa akin. Dahil ang Panginoon lamang ang siya nakakapagbigay sa akin yon. Is there hope sa loneliness? Siyempre meron. Loneliness is not a dead end. It is not a hopeless situation. God understands the problem intimately and others and offers the keys to victory. May ini-offer ang Diyos sa victory over loneliness. How should we respond? Number one, syempre, you need to correct negative attitudes.
Before loneliness can be alleviated, we must go to the root. We must challenge those destructive, self-defeating attitudes which are hindering relationships with others. If we have erected barriers instead of bridges, we need to make some adjustments. We may be unconsciously manifesting negative character traits which are driving people away and reinforcing our sense of alienation and loneliness. We must openly deal with a self centered, angry, or self pitying spirit by confessing our sins to the Lord and sincerely asking Him to cleanse our hearts and help us to correct those destructive tendencies. Pangalawa, develop a godly self image. Correct negative attitudes, develop a godly self image. We must challenge our fears. We must reach out to others. If you will not reach out to others, hindi ka talaga magiging masaya sa buhay mo. Kasi yung pag-reach out sa iba, yan ay paglaban sa pagiging makasarili. Kasi ang pagiging makasarili, source of loneliness. Kaya para ma-counter mo ito na nagbibigay ng kalungkutan sa'yo, edi mag-reach out ka sa iba. Ipakita mo ang pagmamahal mo sa iba. Ipakita mo sa iba na nasa iyo ang Panginoon na siyang kailangan nila. So begin to reach out to others. Fellowship with God. Ayusin mo yung relationship mo sa Diyos. And then Christian involvement. Christian ministry involvement. Humanap ka ng part mo sa church na dapat mong gawin. At mas maganda kung ma-discern mo na ito ang siyang specific na pinapagawa ng Lord sa'yo. Basta ang importante may involvement ka sa church. Anong involvement mo sa pagtupad ng vision ng church? Anong involvement mo para matupad yung mission ng church? Ano ang involvement mo sa church ninyo? Para ito'y makapagpatuloy kahit sa gitna ng pandemic. So get involved sa church. Sa mga nasa music ministry, I challenge you, patuloy kayong tumugtog para sa Panginoon. Patuloy kayong kumanta para sa Panginoon. Sa mga Bible study facilitators or Bible study leaders, patuloy kayong magturo para sa Panginoon. Or patuloy kayong magturo para sa Kingdom of God. Patuloy kayong humanap ng participation ninyo, ng involvement nyo sa church. Kasi ito ay antidote sa pagiging makasarili. Reach out, get involved. Reach out, get involved. And then last is the building self-esteem. What is self-esteem? Self-esteem refers to our personal evaluation or opinion of our worth, competence, and importance. Yung paano natin sukatin yung ating kahalagahan. Paano natin sukatin yung ating kakayahan. At paano natin sukatin yung ating yung importansya natin. Yan ang self-esteem. What are the effects of poor self-esteem? Poor self-esteem is a cancerous condition which corrupts our emotions, actions, attitudes, thoughts, and values. A poor self-perspective is the root of many destructive symptoms. Poor self-esteem produces a deep sense of self-criticism, self-hatred, and self-rejection. So ito yung tinayan, yung mangyayari pag mababa yung self-esteem mo. It causes us to criticize ourselves, to hate ourselves, and to reject ourselves. It creates a nagging feeling of being unwanted, unneeded, and unloved. It destroys self-acceptance. Hindi mo tanggap ang sarili mo. Hindi mo mahal ang sarili mo. Kaya mo nga sinasaktan. Kaya mo nga isinusuntok ang kamay mo sa pader. Kasi mababa yung self-esteem mo. Kaya nga gumagawa ka ng mga bagay na ikinasisira ng sarili mo. Ikinasisira ng isip mo, ng damdamin mo, ng spiritual life mo, ng katawan mo. Kaya mo ginagawa ito kasi ito yung dahilan o ito yung resulta ng pagkakaroon ng mababang tingin sa sarili. So, kinikriticize mo yung sarili mo. No? Yung confidence mo mababa.
So ito ay nagko-camouflage minsan sa negative and complaining and argumentative spirit. Ito'y camouflage ng low self-esteem. Kasi gusto mo ikaw ang yung sinasabi mo ang tama. Kasi pagka napasuko mo yung ka-argue mo, ay at least nagkakaroon ka ng feeling na at least narinig ka. At least nagtagumpay ka. Pero yung mga makomplain, yung mga madebate, actually, ang mga taong ito ay mababa ang self-esteem. Yung yung ayaw patalo, yung mga ayaw patalo, mababa ang self-esteem nila. What are the causes of poor self-esteem? Siyempre, faulty theology. Mali ang iyong aral sa salita ng Diyos. Mali ang mga aral na natanggap mo. The deception of the enemy. Ito ay panlilinlang ng kaaway. Kapag mababa ang tingin mo sa sarili mo, nalinlang ka ng Satanas o nililinlang ka ng Satanas. Unresolved guilt. May mga nangyari kasi sa nakaraan na sinisisi mo ang sarili mo. Kaya mababa ang iyong tingin sa sarili. Sa mga nakaraan na naranasan mo. Sa mga naranasan mo na ikaw ay napahiya, sa mga naranasan mo na ikaw ay nasisi, sa mga naranasan mo na nakakapanghinayang, sa mga naranasan mo na nakakabigay ng negative na sa mga nakakahiya na naranasan mo, na nakakapagbigay ng feelings na wala ka talagang alam, wala kang halaga, hindi ka nila kailangan kasi ganun ang nangyari, ganun ang ginawa mo. Yan dahil sa low self-image. Social factors. Social influences can have a tremendous impact upon our self-esteem. Social pressures can work to diminish or even destroy a healthy self-image. Society imposes certain values and standards which can cause an individual to feel second-rate, inferior, or even abnormal. The cruel injustices, prejudices, and value systems of society can inflict deep wounds upon a person's sense of personal worth. So, ito masama. Kung ang lagi mong pinapanood ay ang mga palabas na mas lalo lang natitrigger yung pagbaba ng iyong pagtingin sa sarili, so, mas tumitindi. Mas lalong wala kang, hindi ka makakaroon ng tamang self-esteem. Hindi mabibuild yung tamang self-esteem mo kapag ang lagi mong pinapanood ay nakakapag-trigger ng pagtingin mong mababa sa sarili mo. Unfulfilled expectations. Meron kang mga inaasahan na hindi nangyari. Ito ay nakakapagpababa ng self-esteem. Faulty thinking, syempre, maling pag-iisip. Iwasan mo kasi mag-isip ng mga negative tungkol sa sarili mo. So, how do we correct a poor self-image? Number 1, embrace a proper biblical perspective. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa sarili mo? We must respond to the clarity of God's Word. Malinaw naman ang salita ng Diyos. So, mag-respond tayo kung ano talagang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa sarili mo, tungkol sa pagkatao mo. You are fearfully and wonderfully made by God. Mayroon siyang purpose sa buhay mo. Mahalaga ka sa Kanya. Kasi bahagi ka ng mga tinawag niya na tutupad sa mga nais niya matupad sa mundo habang ikaw ay nabubuhay pa. So, ang buhay mo mahalaga. Hindi mo dapat tapusin. Dapat pa nga madagdagan. Na sa ganun ma-accomplish mo yung mga nais i-accomplish ng Diyos sa buhay mo. Mahalaga ka. Importante ka. Bakit Kanya ginawa fearfully and wonderfully kung wala kang halaga? Bakit Kanya iningatan sa sinapupunan ng iyong ina? Kung wala siyang plano sa iyo, kung hindi ka mahalaga, kung hindi Kanya mahal, kung wala siyang paggagawa sa iyo. Bakit sa mga times na muntik ka na mamatay, buhay ka pa rin hanggang ngayon? Kung hindi ka mahalaga, bakit nakaligtas ka sa mga kapahamakan? Kaya ka
ka nagkaligtas sa mga kapahamakan dumating sa buhay mo kasi mahal ka niya at meron siyang pinapagawa sa'yo. Meron siyang paggagawa sa'yo. Kaya sa pagmamahal niya sa'yo at sa mga paggagawa niya sa'yo, yan ang ebidensya na mahalaga ka. Yan ang ebidensya na may importansya ka. We must discipline our thoughts. Control natin yung ating pag-iisip. Huwag nating hayaang magtagal sa ating isip yung mga negative. We must have a godly self-love. Mahalin natin ang ating sarili ng klase ng pag-ibig ng Diyos. Mahalin natin ang ating sarili tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi yung makasariling pagmamahal. We must accept God's forgiveness. Tanggapin mo kasi na ikaw ay pinatawad na. Huwag mo nang patagalin. We must accept our life situations. Tanggapin mo na ganyan talaga ang sitwasyon ng buhay mo. But in Christ, mayroong chance na mabago yan. So ngayon ay dito tayo magtatapos. Hindi ko lang kung ilang oras. Kaya hindi ako ng relo ngayon para hindi ako ma-pressure sa oras. Kaya hinayaan ko lang mag-flow ng mag-flow. So mamaya babalik ako. May 2 videos pa. You're blessed.